A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kashmir Yukanto. My report is all about rights and obligations between spouses. Article 34, Mutual Rights and Obligations. Number 1. The husband and the wife are obliged to live together, observe mutual respect and fidelity, and render mutual help and support in accordance with this code. Number 2. When one of the spouses neglects his or her duties to the conjugal union or brings danger, dishonor, or material injury upon the other, the injured party may petition the court for relief. The court may counsel the offender to comply with his or her duties and take such measures as may be proper. Number 3. The husband and the wife shall inherit from each other in accordance with this code. Number 4. The husband and the wife shall have the right to divorce in accordance with this code. So, sa number 1, ang lalaki at babae na mag-asawa ay obligadong manirahan ng sama-sama, obserbahan ang respeto sa isa't isa at katapatan at magbigay ng tulong at suporta sa isa't isa alinsunod sa code na ito. Number 2, kapag pinabayaan ng mag-asawa ang kanyang mga tungkulin sa pagsasama-sama o nagdala ng panganib, kawalang-galang o pinsala sa material sa isa pa, ang nasugatang partido ay maaaring magpetisyon sa korte para sa kaluwagan. Maaaring payuhan ng korte ang nagkasala na sumunod sa kanyang tungkulin at gumawa ng mga hakbang na maaaring maging maayos. Pangatlo, ang mag-asawa ay magmamana mula sa bawat isa alinsunod sa code na ito. Number 4, ang asawang lalaki at asawang babae ay may karapatang maghiwalay alinsunod sa code na ito. Sources of article. Quran chapter 22 verse 229, keep them in good fellowship. Chapter 4 verse 12. Then chapter 4 verse 19, live with them wives on a footing of equity and kindness. Sa Quran chapter 22 verse 229, panatilihin ang mga ito sa mabuting pakikisama. Chapter 4 verse 12, manirahan kasama nila ng mga asawa na may pagkakapantay-pantay at kabaitan sa paanan. Chapter 4 verse 5, pakainin at damitan silang mga asawa at magsalita sa kanila ng mga salitang mabubuti at hustisya. Chapter 4 verse 34 and chapter 4 verse 35, if you fear a breach between the man and his wife, appoint 2 arbitrators, one from his family and the other from hers. Chapter 4 verse 34-35, kung natatakot ka sa isang paglabag sa pagitan nilang dalawa, ang lalaki at ang kanyang asawa ay nagtalaga ng 2 arbitrator. Yung mag-uusap, isa mula sa kanyang pamilya at ang isa naman ay mula sa kanya.
Quran verse Article 1091116 Civil Code, Quran verse chapter 30 verse 21. And he, God, has put mutual love and mercy between them, man and wife. Chapter 2 verse 228. And they, women, have rights over their husbands, similar to those of their husband against them in like manner. At siya, Allah, ay naglagay ng pagmamahal at awa sa pagitan nila lalaki at ang asawang babae. Sa chapter 2 verse 228, at silang mga kababaihan ay may karapatan sa kanilang mga asawa na katulad ng sa kanilang asawa laban sa kanila sa magkatulad na paraan. Men are the protectors and maintainers of women because Allah subhanahu wa ta'ala has given the one more strength than the other, and because they support them from their means. Therefore, the righteous women are devotedly obedient and guard in the husband's absence of what Allah would have them guard. Chapter 4 verse 12. Tradition, O people, follow my advice concerning the kindly treatment of wives. I charge you to treat your wives with kindness and love. So, ang kalalakihan ay tagapagtanggol at tagapag-alaga ng mga kababaihan sapagkat ang Allah ay nagbigay ng mas higit na lakas kaysa sa iba pa. At dahil sinusuportahan nila sila mula sa kanilang mga makakaya. Sa makatuwid, ang matuwid na kababaihan ay masunurin at nagbabantay sa kawalan ng asawa kung ano ang nais ni Allah na bantayan nila. Tradisyon, o mga tao, sundin ang aking payo hinggil sa mabait na pakikitungo sa mga asawa. Siningil ko kayo na pakitunguhan ang inyong mga asawa ng may kabaitan at pagmamahal. So, kinakailangan din dito sa verse na ito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan ang magandang pakikitungo sa mga asawa na may kabaitan at pagmamahal. Mas mabuti sa inyo ang mga mabait sa kanilang asawa. O kayong mga tao, mayroon kang parehong mga karapatan sa iyong mga asawa tulad ng mayroon sila sa iyo. Meaning of mutual rights and obligations, etc. On the mutual rights and obligations of the husband and the wife, the Prophet Muhammad ﷺ said, O people, you have the certain rights over your wives, and so have your wives over you. They are the trust of Allah subhanahu wa ta'ala in your hands, so you must treat them with kindness. Sa meaning of mutual rights and obligations, etc., sa mga karapatan at obligasyon ng mag-asawa, sinabi ng Propeta Muhammad ﷺ, O mga tao, mayroon kang ilang mga karapatan sa iyong mga asawa, ganoon din ang iyong mga asawa sa iyo. Nasa sa kanila ang pagtitiwala ng Allah, sila ang pagtitiwala ng Allah sa iyong mga kamay, kaya dapat mong pakitunguhan sila ng may kabaitan. Dito sa sinabi ng Prophet Muhammad ﷺ, so kinakailangan yung
dito yung kinakailangan sa asawa, sa kanyang asawa, kailangan niyang pangalagaan yung kanyang mga asawa or asawa dahil yun ay ipinagkatiwala sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dapat niya itong pakitunguhan ng mabuti at may kabaitan. Prophet's farewell pilgrimage. Their wives are apparel for you, and you are apparel for them. Sa pamamaalam ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga asawa ay kasuotan para sa iyo at ikaw ay kasuotan para sa kanila. Yan yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamamaalam. The special significance of matrimony to the life of the couple is peace of mind and a happy and contented life, which are to a great extent dependent on how satisfying one's married life is and on the state of mutual love and trust that obtains between the spouses. By the bond of matrimony, the husband and the wife becomes obliged to live together, or in other words, the conjugal union or cohabitation consortium between them is, as a consequence, legalized to serve mutual respect and fidelity, which is in the teaching of Prophet of Islam is that the wife should regard her husband over and above everyone else, as far as she is concerned, and remain faithful to him. She should, if possible, leave nothing to be desired by way of devotion and earnestness. Ang espesyal na kahalagahan ng pag-aasawa sa buhay ng mag-asawa ay kapayapaan ng isip at isang masaya at kontento na buhay na kung saan mayroong malawakang pangunawa dahil nakasalalay sa kung papaano nagbibigay kasiyahan ang buhay may asawa. Kinakailangan din sa estado ng mag-asawa ang pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa na nakukuha sa pagitan nilang mag-asawa. Sa pamamagitan ng bono ng pag-aasawa, ang asawang lalaki ang asawang lalaki at ang asawang babae ay naging obligadong mabuhay ng magkasama. Naging obligado na magsama sila, o sa madaling salita, ang conjugal o cohabitation consortium sa pagitan nila ay bilang isang resulta na ginawang legal upang maghatid ng respeto sa isa't isa at katapatan na nasa turo ng propeta ng Islam ay iyon. Dapat isaalang-alang ng asawa ang kanyang asawa ng higit sa lahat hanggat nababahala siya. Sa mag-asawa, kailangan talaga niyang magbigay laan sa kanyang asawa at magkaroon ng pagpapahalaga at nanatiling tapat sa kanya. At dapat panatilihin ang pagiging tapat. Dapat kung maaari ay walang iwanan na kanais-nais sa pamamagitan ng debosyon at kasigasigan. Ang asawa sa kanyang bahagi ay dapat isaalang-alang ang kanyang asawa bilang isang pagpapala ng Diyos. So, sa mag-asawa kailangan talagang sa bahaging ito, kailangan niyang isaalang-alang ang
kailangan niyang pangalagaan ang kanyang asawa dahil yun ay pagpapala ng Allah sa kanya at bigyan siya ng hindi mapag-uusig ng kanyang pagmamahal, yung buong-buo yung pagmamahal niya at panatilihin siya sa kanyang pagpapahalaga. Kung nagkamali ang asawang babae, dapat hindi ito pansinin ng asawa at subukang iwasto siya ng may taktika at pasensya at alagaan ang kanyang mga pangangailangan sa abot ng kanyang makakaya. Dapat din niya itong bigyan ng pansin sa mabuting paraan kung may nakita siyang pagkakamali sa kanyang asawa at dapat magkaroon siya ng higit na mapalawak pa niya yung pasensya niya. By mutual help and support includes not only providing the basic economic necessities of life within their means but includes personal care and unselfish attention in health or in sickness. Dito sa tulong ng bawat isa at suporta, kasama ang hindi lamang pagbibigay ng pangunahing mga pangangailangang pangkabuhayan ng buhay na naaayon sa kanilang makakaya, ngunit may kasamang personal na pangangalaga at hindi makasariling pansin sa kalusugan o sa sakit. So dito kinakailangan talaga yung pagtutulungan at suporta sa isa't isa at yung pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw na kabuhayan at kasama na rin yung personal na pangangalaga. Kailangan din niyang pangalagaan yung kanyang asawa at na walang pagiging makasarili patungkol man ito sa kalusugan o sa hirap man o sa ginhawa. Husband's predominance over the wife. Under Muslim law, man does not occupy a higher position over a woman. From a material as well as spiritual point of view, Islam recognizes the position of woman to be the same as that of the man. Thus, the Holy Quran states, "Live with them, wives, on a footing of kindness and equity. And whoever does good deeds, whether male or female, and he or she is a believer, we will make him or her live a happy life." However, marriage gives to the man greater responsibility over that of the woman. On this, the Holy Quran provides, "Men are the protectors and maintainers of women because Allah has given the one more strength than the other, and because they support them for their means. Consequently, the husband as the protector of his wife exercises some power over her, such as in property by gratuitous title, except from her relatives who are within the prohibited degrees in marriage. With regard the wife exercise of profession, occupation, or parental authority over their children." Pasensya na po sa aking presentation. Husband's predominance over the wife. Sa ilalim ng batas ng Muslim, ang tao ay hindi sumasakop sa isang mas mataas na posisyon
sa isang babae. Mula sa isang material pati na rin sa pananaw ng espiritual, kinilala ng Islam ang posisyon ng babae na pareho sa posisyon ng lalaki. Sa gayon, sinabi ng banal na Quran, manirahan kasama nila mga asawa sa isang paanan ng kabaitan at pagkakapantay-pantay. At sino mang gumawa ng mabubuting gawa, maging ito man ay sa lalaki o babae, at siya ay isang naniniwala, gagawin siyang or bibigyan siya ng mabubuhay siya ng pagbibigyan siya na mabuhay ng masaya. Gayunpaman, ang pag-aasawa ay nagbibigay sa lalaki ng higit or nagbibigay ng malaking responsibilidad sa babae. Dito nagbigay ang banal na Quran. Ang kalalakihan ay tagapagtanggol at tagapag-alaga ng mga kababaihan, sapagkat ang Allah ay nagbigay ng mas higit na lakas kaysa sa iba pa, at dahil sinusuportahan nila sila mula sa kanilang mga makakaya. Dahil dito, ang asawa bilang tagapagtanggol ng kanyang asawa ay mas gumagamit ng ilang kapangyarihan sa kanya, tulad ng sa bagay na patungkol sa pagsasaayos ng tirahan ng pamilya, at pati na rin patungkol sa pagsasagawa ng asawa ng propesyon, hanap buhay o pagtawag, sa mga bagay na kinasasangkutan ng pagpapatupad ng awtoridad ng magulang sa kanilang mga anak. So additional ko lang po dun sa verse na chapter 22 verse 229, ang paghihiwalay na pinahihintulutan na magkabalikang muli ang mag-asawa ay 2 ulit lamang. Sa bawat paghihiwalay, sila ay pinahihintulutan na magsamang muli sa makatwirang kasunduan, o tuluyan nang sila ay maghiwalay ng matiwasay. Hindi ipinahihintulot sa inyo o kalalakihan na bawiin ang anumang mahar, handog na ibinigay ng lalaki sa kanyang mapapangasawa sa panahon ng pag-aasawa o kasal, na inyong ibinigay sa kanila, maliban na lamang kung sila ang mag-asawa, maliban na lang kung ang asawa nila ang na mismo ay nangangamba na hindi na nila masusunod ang hangganang itinakda ni Allah. Alalaong bagay, hindi matutupad ng lalaki ang mga karapatan sa kanyang babae, gayon din ang babae sa kanya. Kaya't kung kayo na mga magulang o husgado ay nangangamba na hindi nila ang mag-asawa masusunod ang mga hangganang itinakda ni Allah para sa isa't isa, hindi isang kasalanan sa kanila kung ibalik ng asawang babae ang mahar or dowry na bahagi nito para sa paghihiwalay. Ito ay isang uri ng diborsyo sa Islam na tinatawag na al-khul, ang paghiwalay ng babae sa kanyang asawa sa pamamagitan ng isang tanging kabayaran. Ito ang mga hangganan or alituntunin na itinalaga ni Allah, kaya't huwag kayong sumuway dito. At sino mang sumuway dito sa hangganan, alituntunin na itinalaga ni Allah, kung gayon sila ay zalimun, mga tampalasan, mapaggawa ng kamalian at iba pa. Sa Surah An-Nisa chapter 4 verse 12, sa mga naiwan na yun nga doon sa napag-aralan natin sa Islamic law of inheritance, doon sa succession, pag yung mag-asawa may namatay, yung halimbawa namatay yung
asawa niyang babae. So, kapag may anak sila, ang makukuha lang nung lalaki is 1/4. Tapos yung pero kailangan din niyang bayaran yung sa funeral expenses pati deaths. Tapos pag wala silang anak, ang makukuha nung asawa niya is one half. Tapos mabayaran ang wasiya habilin na hindi hihigit ng 1/3. At kailangan din yung mabayaran yung mga debts niya. At doon sa chapter 30 verse 21 at sa kabilang sa kanyang mga tanda na nilikha niya para sa inyo ang inyong mga kabiyak asawa mula sa inyong sarili upang inyong madama ang katahimikan sa kanila at inilagay niya sa inyong puso ang pag-ibig at awa sa isa't isa. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na may maitim na pagmumuni-muni. So, doon naman sa patungkol sa parental authority, yung authority nila over their children, kung baga yun yung mga responsibility nila sa kanilang mga anak. So, meron talaga silang karapatan, of course, pagdating sa marriage. Halimbawa, pag yung anak nila is nakasal na yung anak nila, so yung responsibility ng parents is matitake over na nung asawa niya. Katulad nung pagkain, pangangailangan niya tulad ng pananamit at pati na rin yung pera. Another thing, the moment na halimbawa yung parents ay pinangasawa yung anak niya, so pag nakasal na yung babae, so matitake over na yung responsibility ng magulang sa kanyang asawa. Pero pag yung babae na hindi pa nakapag-asawa, parental authority pa rin yung masusunod. Kasi sila pa rin yung may alam pagdating sa pag-aasawa. Diba sabi naman din ni ma'am, wala namang consent for the parents. Pero like for example, darating talaga or darating talaga sa point na magkakaroon ng pagnanais na mag-asawa. Kaya mayroon talagang karapatan ang magulang sa kanyang mga anak pagdating sa pag-aasawa. Kaya nga, di ba nangyayari yung engagement kasi yun nga, hindi naman po pwede na yung na gusto lang magpakasal ng babae ng ganun-ganun lang, at ganun din naman doon sa lalaki, hindi naman po pwede na may pakasalan lang siya. Kaya yun nga, kailangan talagang malaman ng parents na yung mga anak nila ay darating talaga sa point na magkakaroon ng pagnanais na mag-asawa. So, hanggang dito na lang po yung report ko. Shukran and wassalam.